Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahiligan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami maliligtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sinabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan. Sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nananawagan ang propeta na manumbalik na ang bayan ng Israel sa Panginoon. Ang pagkabagsak niya, ang pagkatalo sa mga kaaway, ang mga salot at kaguluhan ng kanyang dinadanas ay bunga ng kanyang kasamaan. Kaya lumapit na sila sa Diyos na humihingi ng kapatawaran. Manghandog na sila ng mga alay ng papuri kay Yahweh. Hindi naman sila maliligtas ng kaharian ng Assyria. Yan pa nga ang tumalo at nagpabagsak sa kanila. Huwag silang maniwala sa mga larawan ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng kanilang mga kamay. Huwag silang maniwala sa lakas at bilis ng mga kabayo na kanilang ginagamit sa pagdirigma. Sa Diyos lamang sila makakasumpong ng awa. Kapag sila'y bumalik sa Diyos, sinabi ng Diyos, patatawarin kong aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan. Pasasaganain niya sila. Dito ginamit ng Diyos ang larawan ng kasaganaan na ibinibigay niya sa mga halaman at mga puno. Magiging malakas sila tulad ng mga sedro. Maging mahalimuyak sila tulad ng mga puno ng mga Libano. Mamumulaklak sila tulad ng punong ubas. Magkakaugat sila ng matibay tulad ng mga punong kahoy at magiging magaganda sila tulad ng puno ng olibo. Bandang huli, kanyang sinabi, matuwid ang daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Natapos ang aklat ni Oseas na puno ng pag-asa. Magiging maganda uli ang kalagayan ng Israel kahit na ano ang kasalanang ginawa nila. Handa ang Diyos na magpatawad at tumanggap sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay bumalik sa Diyos at lumakad na sa kanyang landas. Kapag tayo ay nawawala
kailangan bumalik kung saan tayo lumihis ng daan. Habang hindi tayo bumabalik, mas lumalayo tayo. Pero kapag nakabalik na, lumakad na tayo sa wastong daan upang makarating sa ating patutunguhan. Baliwala naman na bumalik tayo at tumigil na lang doon. Ganon din sa ating buhay. Pigilan na ang pagkakamali at lumakad na sa matuwid na daan. Hindi nagsasawa ang Diyos na ipadarama sa atin ang ating pagkakamali. At hindi din siya nagsasawa na ipakita ang wastong daan at bigyan tayo ng lakas na lumakad doon. Patuloy mo kaming hinihikayat, O Diyos, na bumalik sa landas na iyong ibinigay sa amin. Dadalhin kami ng landas na ito sa iyo at sa kaligayahan. Ibigay sa amin ang iyong Espiritu upang manumbalik kami sa iyo.